Magandang araw mga kahuanatels. Naranasan mo na bang ipagtabuyan ng ibang tao dahil sa pagiging mahirap? Likas na talaga sa mga tao ang mapanghusga. Mas binibigyan ng pansin ang mga taong may pera kaysa sa mga taong kapuspalad. Madalas itong nangyayari sa mga magkakamag-anak. Kung ganoon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang araw ay tila isang nagbabagang bakal na nakadapo sa balat ni Mang Karding. Sa edad na 67, ang bawat hakbang niya ay may kalakip ng hapo at kirot sa mga kasukasuhan. Suot ang isang kupas at butas-butas na t-shirt na dati ay kulay puti, ngunit ngayon ay kulay lupa na. Hila-hila niya ang kanyang kariton na puno ng mga plastik na bote, lumang dyaryo at mga karton. Ang amoy ng basura ay tila naging natural na pabango sa kanya. Isang amoy na kinasusuklaman ng marami, ngunit para sa kanya, ito ang amoy na marangal at pagtitiis. Sa loob ng ilang dekada, ang pangangalakal ang naging sandigan niya upang mabuhay. Ngunit sa likod ng kanyang madungis na anyo ay isang pusong puno ng pangulila at isang pangako na pilit niyang tinutupad. Sa gitna ng syudad kung saan nagtatayugan ang mga gusaling gawa sa salamin at asero, matatagpuan ang mamahaling restaurant. Isang napakasosyal na restoran na dinadayo ng mga mayayaman, artista at mga maimpluwensyang tao. Tumigil si Mang Karding sa tapat nito. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at itim na dumi sa ilalim ng mga kuko. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at lukot na sobre. Sa loob nito ay ang perang dahan-dahan niyang inipon sa loob ng 5 taon. Mga barya at 20 pesos na pinagpira-piraso mula sa pagbebenta ng bakal at bote. Para sa iyo to, Celia. Bulong niya sa hangin. Habang inaalala ang yumaong asawa, kaarawan sana nito at ang huling-hiling nito bago pumanaw ay ang makakain man lang sa isang marangyang lugar. Isang bagay na hindi nila nagawa noong magkasama pa sila dahil sa labis na kahirapan. Huminga ng malalim si Mang Karding. Inayos niya ng bahagya ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri at naglakad patungo sa pinto ang salamin ng restoran. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang hawakan ng pinto, isang matikas na lalaki na naka-Amerikana ang humarang sa kanya. Ito ay si Mr. Victor, ang manager ng mamahaling restaurant. Saan mo akalang pupunta? Matanda. Akala mo ba pwede kang pumasok? Tanong ni Victor, ang boses ay puno ng pandidiri. Magandang tanghali po, sir. Magalang na sagot ni Mang Karding. Gusto ko lang sana kumain. Tumawa ng malakas si Victor. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. Kumain? Dito? Alam mo ba kung anong klaseng lugar to? Dito charity ward o soup kitchen. Para sa mga taong katulad mong palaboy. May pera po ako, sir. Mabilis na sagot ni Mang Karding. Ipinakita ang lukot na sobre. Pinag-ipunan ko po ito. Gusto ko lang maranasan ang sinabi nilang masarap na pagkain dito. Lalong kumunot ang noo ni Victor. Kahit may pera ka pa, hindi ka nababagi rito. Tingnan mo ang sarili mo, ang baho-baho mo. Maaamoy ka ng customer namin. Masisira ang reputasyon ng restaurant na to dahil sa isang basurerong katulad mo. Umalis ka na, bago ko patawagin ang security. Sir, sandali lang po. Malinis naman po ang intensyon ko. Hindi po ako nanggugulo. Pakiusap ng matanda. Kahit sa sulok na lang po ako. Basta makakain lang. Sa loob ng restoran, ang mga mayamang parokyano ay nagsimulang mapatingin sa labas. Ang iba ay nagbubulungan. Ang iba naman ay natatawa habang nakatingin sa matandang may dalang kariton sa tapat ng magarbo nilang pintuan. Hindi mo ba naintindihan? Bulyaw ni Victor. Lumapit siya at itinulak ng bahagya si Mang Karding. Ang mga tao dito ay nagbabayad ng libo-libo para sa ambience at exclusivity. Ang presensya mo pa lang, polusyon na. Malis ka na nga dito, ngayon din. Pero sir, security, ilayo niyo ang basurerong ito. Isama niyo na rin ang mabahong kariton niya. Sigaw ni Victor sa mga gwardya. Lumapit ang dalawang security guard. Bagaman may bakas ng awa sa mga mata ng isa.
Wala silang nagawa kundi sundin ang utos ng kanilang manager. Hinawakan nila si Mang Karding sa braso at pilit na inilayo sa pintuan. Sa gitna ng kaguluhan, nalaglag ang sobrang dala ng matanda at nagkalat ang mga barya at lukot na pera sa semento. Ang pera ko! Ang pera ko! Sigaw ni Mang Karding habang pilit na kumakawala. Maawa kayo! Para sa asawa ko yan! Lumabas si Victor at sinipa ang ilan sa mga barya patungo sa imburnal. Pulutin mo yung mga basura mo at lumayas ka na. Huwag mo nang susubukang bumalik dito kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Napaluhod si Mang Karding sa mainit na kalsada. Sa gitna ng pangungutya ng mga tao at ang init ng araw, nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Pilit niyang pinulot ang mga barya. Ang bawat isa ay simbolo ng mga gabing hindi siya kumain para lang makaipon. Ang kanyang dignidad ay tila tinapakan kasabay ng kanyang mga barya. Bakit po ba? Napakalupit niyo. Tanong ni Mang Karding. Ang boses ay nanginginig sa sakit. Tao rin naman ako. Marangal ang trabaho ko. Hindi naman ako nagnanakaw. Sa mundong ito, tanda, may mga taong nasa itaas at may mga taong nasa ilalim ng basura. At ikaw, alam mo na kung nasaan ka. Doon ka sa kabila ng basura. Malamig na sabi ni Victor bago tumalikod para bumalik sa loob. Ngunit bago pa man makapasok si Victor, isang itim na luxury SUV ang huminto sa mismong tapat ng restaurant. Ang sasakyan ay may plakang 1. Isang tanda na ang lula nito ay may napakataas na katungkulan o impluensya. Tumigil ang mundo sa paligid. Maging si Victor ay agad na napatayo ng tuwid. Inayos ang kanyang kurbata at nagpakita ng pinakamalapad na plastik ng ngiti. Ang may-ari, ang chairman ay nandito. Bulong ni Victor sa kanyang sarili. Halatang ninenerbyos. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nasa 30 pababa ang lumabas. Nakasuot siya ng napakamahal na suit. May tindig na kagalang-galang at mukhang napakatalino. Siya si Andrew de la Vega, ang batang bilyonaryo na kamakailan lang ay bumili ng isang buong chain ng mamahaling restaurant at iba pang malalaking negosyo sa bansa. Nagmadaling lumapit si Victor kay Andrew. Sir, Chairman, welcome po sa inyong restaurant. Hindi niyo po sinabing dadalaw po kayo ngayon. Handa na po ang pinakamagandang table para sa inyo. Hindi sumagot si Andrew. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa matandang lalaking nakaluhod sa kalsada. Nagpupulot ng mga barya habang pinagtitinginan ng mga tao. Ang kanyang muka ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay naningkit sa gulat at sakit. Anong nangyayari dito? Tanong ni Andrew. Ang boses ay mababa pero may bakas ng otoridad. Agad na sumagot si Victor. Sinusubukan magpaliwanag. Chairman, paumanhin po sa eksenang ito. Ito pong basurerong ito ay nagpupumilit pumasok. Napakabaho po at nakakaabala sa mga guest. Pinapaalis ko na po siya para hindi nyo na po makita ang ganitong dumi sa inyong pagbisita. Tumingin si Andrew kay Victor. Pinapaalis mo siya? Opo sir, kanina pa po yan ang gugulo eh. Gusto raw kumain dito. Imagine sir, sa itsura niyang yan, baka hindi niya kayang bayaran kahit na ang tubig namin. Dahan-dahang naglakad si Andrew patungo kay Mang Karding. Ang mga tao sa paligid ay nagabang. Inaasahan nilang baka lalong pagalitan ng may-ari ang matanda. Ngunit ang susunod na nangyari ay nagpatahimik sa buong kalsada. Si Andrew, ang pinakamayamang negosyante sa lungsod, ay lumuhod sa maruming semento. Tinulungan niyang pulutin ang mga barya ni Mang Karding. Tay, bulong ni Andrew, ang kanyang boses ay nanginginig. Napaangat ng tingin si Mang Karding. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Ngunit ang makita ang mukha ng lalaking nasa harap niya, parang tumigil ang tibok ng puso niya. Andrew? Anak? Nagulat ang lahat. Si Victor ay tila naging rebulto sa kinatatayuan. Ang mga waiter at gwardya ay napanganga. Ang basurerong itinaboy at minaltrato ay ama ng kanilang pinakamataas na boss. Niyakap ni Andrew ng mahigpit ang kanyang ama. Hindi alintana ang dumi, ang amoy, o ang mga mamahaling damit na suot niya. Tay, bakit kayo nandito? Bakit kayo nagtatrabaho pa rin? Ilang beses ko na kayong hinanap pagbalik ko galing abroad pero lumipat na pala kayo ng tirahan.
Umiyak si Mang Carding sa balikat ng kanyang anak. Anak, pasensya ka na. Ang sabi kasi nila, patay na ang mga nakasakay sa barkong sinakayan mo noon sa ibang bansa. Akala ko'y wala ka na. Lumipat ako para makalimot sa sakit. Itong pangangalakal. Ito lang ang alam ko para mabuhay at para matupad ang pangako ko sa nanay mo. Tumayo si Andrew at inalalayan ang kanyang ama. Humarap siya kay Victor na ngayon ay nanginginig na sa takot at namumutla ang muka. Victor, tama ba? Malamig na tanong ni Andrew. Sir, hindi ko po alam. Wala po akong ideya na siya po ang ama niyo. Patawarin niyo po ako, Chairman. Nauutal na sabi ni Victor. Halos lumuhod na rin sa takot. Sabi mo kanina, ang tatay ko ay basura. Sabi mo masisira ang reputasyon ng restaurant na to dahil sa kanya. Panimula ni Andrew. Bawat salita ay tila matalim na kutsilyo. Ang busererong tinawag mo, siya ang dahilan kung bakit ako nakapag-aral. Siya ang nagbilad sa araw, nagbusisi sa mga basura, at tiniisang pangungutya ng mga taong katulad mo para lang magkaroon ng kinabukasan. Ang bawat sentimong pinulot niya kanina ay mas malinis at mas mahalaga pa kaysa sa buong pagkatao mo. Sir, please, kailangan ko po ang trabahong ito. Pakiusap ni Victor. Wala kang puwang sa kumpanyang to. Hindi ko kailangan ng isang manager na walang puso at tumitingin lang sa panlabas na anyo ng tao. Sabi ni Andrew. You are fired. Ngayon din, lisanin mo ang pag-aari ko at siguraduhin mong hindi ka na makapagtrabaho sa anumang establishment sa ilalim ng pangalan ko. Hindi na nakasagot si Victor. Napayuko na lamang siya habang tinatanggal ang kanyang nameplate. Ang mga taong kanina ay nanonood at natatawa ay biglang napaayos ng tayo. Ang iba naman ay napayuko sa hiya. Humarap si Andrew sa kanyang mga tauhan. Lahat kayo, pakinig. Ang restaurant na to ay itinayo para magbigay ng serbisyo sa lahat ng mga tao, mayaman man o mahirap. Simula sa araw na to, sino mang magpapakita ng diskriminasyon sa mga customer base, sa kanilang anyo o estado sa buhay, ay makakatanggap ng parehong parusa. Binaling muli ni Andrew ang atensyon sa kanyang ama. Kinuha niya ang sobrang lukot at dahan-dahang inayos ang mga pera. Tay, bakit niyo po gustong kumain dito? Tanong ni Andrew nang may lambing. Kaarawan ng nanay mo ngayon, anak. Garalgal na sagot ni Mang Carding. Ipinangako ko sa kanya bago siya mawala. Nadadalhin ko siya sa pinakamagandang kainan. 5 taon ko itong pinag-ipunan. Gusto ko lang maramdaman na kahit isang beses, maibigay ko sa kanya ang pinapangarap niya. Kahit sa alaala na lang. Naluha rin si Andrew. Tay, hindi niyo na kailangan mag-ipon. Akin ang lahat ng to. Akin ang restaurant na to, nang dahil po sa inyo. Inalalayan ni Andrew ang kanyang ama papasok sa mamahaling restaurant. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Ang pintong kanina lang ay ipinagkait sa kanya. Sa loob, ang mga waiter ay mabilis na nag-ayos. Pinaupo ni Andrew ang kanyang ama sa pinakamagandang table sa gitna, na may tanawin ng buong syudad. Dalhan niyo kami ng pinakamasarap na pagkain. Ang lahat ng espesyalidad ng kusina. Utos ni Andrew. Pero, Andrew, anak, ang dumi ko. Nakakaya sa ibang tao. Mahinang sabi ni Mang Carding habang tinitingnan ang puting tela ng mesa. Tay, tingnan niyo ako. Sabi ni Andrew, hinawakan ang mga kamay ng ama. Kahit kailan, hindi ko ikinahaya ang mga kamay na to. Ito ang mga kamay na nagligtas sa akin sa gutom. Ito ang mga kamay na nagbuhat sa akin noong bata pa ako. Bayani po kayo sa mga mata ko. Habang nagsisimulang ihain ang mga pagkain, ang mga pagkain dati ay sa panaginip lang nakikita ni Mang Carding. Isang katahimikan ang namayani sa restaurant. Ang mga customer na naroon ay tila nakakuha ng isang mahalagang leksyon sa buhay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng alahas o sa mahal ng suot ng damit, kundi sa dangal ng puso at sa lalim ng pagmamahal. Habang kumakain sila, nagkwento si Andrew tungkol sa kanyang buhay. Noong magkaroon ng aksidente sa dagat, isa siya sa mga mapalad na nailigtas ng isang dumaraang barko patungong Europa. Doon siya nagsumikap, nagtrabaho ng kung ano-ano hanggang sa makapasok sa mundo ng negosyo. Hindi niya nalimutan ang kanyang ama. Ngunit dahil sa hirap ng komunikasyon at paglipat-lipat ng tirahan ni Mang Carding,
Inabot ang maraming taon bago sila muling magtagpo. Akala ko talaga wala ka na anak, sabi ni Mang Karding habang ninanamnam ang masarap na steak. Gabi-gabi ako nagdarasal. Ang tanging nagpapatatag sa akin ay ang isiping kailangan kong tuparin ang pangako ko kay Celia. Narito na po ako, Tay. Hindi ko na po kayo hayaang bumalik sa kalsada. May bahay ako at doon na po kayo titira kasama ko. Hindi nyo na kailangang humawak ng kahit na anong basura. Maliban na lang kung itatapon natin ng lahat ng masasamang alaala ng nakaraan. Pangako ni Andrew. Pagkatapos ng kanilang pagkain, tumayo si Mang Karding at kinuha ang kanyang lumang sobre. Inilabas niya ang mga barya at iniwan ito sa mesa. Para saan po yan, Tay? Tanong ni Andrew. Tip ko yan. Para sa mga naglingkod sa atin. Nakangiting sabi ng matanda. Gusto ko malaman nila na ang perang galing sa basura ay kasing halaga rin ng perang galing sa bangko kapag ibinigay ng bukal sa loob. Lumabas ang mag-ama sa restoran. Sa labas, naroon pa rin ang kariton ni Mang Karding. Lalapitan sana ito ng mga tauhan ni Andrew para itapon. Ngunit pinigilan sila ng binata. Huwag niyo yang itatapon, utos ni Andrew. Iuuwi niyo yan sa mansyon ko. Ilalagay natin yan sa isang glass case sa garden. Gusto ko na sa bawat araw na lalabas ako ng bahay, maalala ko kung saan ako nanggaling at kung gaano kalaki ang sakripisyo ng aking ama. Sumakay si Mang Karding sa isang luxury SUV. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa restaurant, tinitingnan niya ang kanyang kariton sa huling pagkakataon. Isang kabanata ng kanyang buhay ang natapos na. Isang kabanata ng hirap, dumi at pagtitiis. Ngunit sa pagtatapos nito, isang bagong simula ang bumungad sa kanya. Dala ang mga pag-asa na ang kabutihan at karapatan. Gaano man ito itago ng madungis na anyo, ay laging makakahanap ng daan patungo sa liwanag. Sa loob ng restaurant, ang mga empleyado ay nanatiling tahimik. Ang bakanteng upuan kung saan nakaupo ang matandang basurero ay tila nag-iwan ng isang mabigat na mensahe. Si Victor, na dati ay hari sa kanyang munting kaharian, ay lumabas sa pintuan ng walang daladala. Dala lamang ang pagsisi na huli na para itama. At sa langit, marahil ay nakangiti si Celia. Nakikita ang kanyang mag-ama na muling magkasama sa harap ng isang mesa na puno, hindi lang ng masasarap na pagkain, kundi ng wagas na pagmamahal at pagkilala sa tunay na halaga ng bawat tao. Basurero man o bilyonaryo. Naging mabilis ang mga sumunod na araw. Si Mang Karding ay hindi agad nasanay sa buhay sa loob ng mansyon. Sa unang gabi niya doon, nahirapan siyang matulog sa malambot na kama. Sanay siya sa tigas ng papag o minsan ay sa ibabaw ng mga karton. Bumangon siya at naupo sa isang mamahaling sofa sa sala. Lumapit sa kanya si Andrew. May dalang tsaa. Tay, hindi po kayo makatulog? Masyadong tahimik, anak. Biro ni Mang Karding. Sanay ako sa ingay ng mga sasakyan at sa tahol ng mga aso sa labas. At itong kama mo, parang lulubog ako sa sobrang lambot. Natawa si Andrew. Masasanay rin po kayo, Tay. Ang mahalaga, ligtas na kayo rito. Bukas may pupuntahan po tayo. Kinabukasan dinala ni Andrew ang kanyang ama sa sementeryo. Doon sa puntod ni Aling Celia, na dati ay simple lang at halos matakpan na ng damo. Nagulat si Mang Karding dahil ang dating payak na himlayan ay gawa na sa magandang marmol at may mga sariwang bulaklak. Kailan mo ito ginawa, anak? Tanong ni Mang Karding habang hinahaplos ang pangalan ng asawa sa marmol. Noong nakaraang buwan pa po, Tay. Noong mahanap ko ang record ng pagkamatay ni nanay, hinanap ko agad ang lugar niya. Gusto ko sanang isorpresa kayo pero hindi ko nga kayo mahanap noon. Paliwanag ni Andrew. Lumuhod si Mang Karding at nagdasal. Celia, ito na ang anak natin, buhay siya. At natupad ko na ang pangako ko sa iyo. Nakakain na ako sa lugar na gusto mo. At higit doon, ang anak natin ang nagmamay-ari noon. Hindi mo na kailangan mag-alala sa akin. Pagkatapos nilang dalawin ng puntod, hindi dinala ni Andrew ang kanyang ama sa isang mall o sa isang restaurant. Sa halip pumunta sila sa isang maliit na komunidad sa ilalim ng tulay, doon kung saan dati nakatira si Mang Karding. Bakit tayo narito, Andrew? Tanong ng matanda. Tay,
Sabi niyo nun sa akin, ang basura ay may halaga. Kung alam mo kung paano titingnan. Gusto kong gamitin ang halagang yon para makatulong, sabi ni Andrew. Bumaba sila ng sasakyan at sinalubong sila ng dating kasamahan ni Mang Karding sa pangangalakal. Noong una ay nahihiya ang mga ito. Ngunit nang makita nila ang ngiti ni Mang Karding, nagtakbuhan sila patungo sa kanya. Karding, kala namin kung ano nang nangyari sa iyo. Ang balita ay kinuha ka na raw ng mayamang anak mo. Sigaw ng isang matandang lalaki na si Mang Tasyo. Totoo yun, Tasyo. Heto si Andrew, ang anak ko. Masayang pagpapakilala ni Mang Karding. Sa harap ng maliit na komunidad, nag-anunsyo si Andrew. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tatay ko ay laging nagkukwento tungkol sa inyong pagtutulungan dito. Bilang pasasalamat sa pag-aalaga niyo sa kanya nung wala ako, magpapatayo ako ng isang learning center at livelihood program dito. Hindi na lang basta pangangalakal ang gagawin niyo. Tuturuan namin kayo ng tamang waste management at recycling na may mas mataas na kita. At ang mga anak niyo, bibigyan ko po ng scholarship. Naghihiyawan sa tuwa ang mga tao. Ang ilan ay naiyak sa galak. Si Mang Karding ay hindi mapigilan ang pagmamalaki sa kanyang anak. Ang sakit na nararamdaman niya sa kamay ni Victor ay napalitan ng labis na katuwaan. Habang naglalakad pabalik ng sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit kay Mang Karding at nagabot ng isang kapirasong candy. Salamat po, Lolo Karding, sabi ng bata. Humiti si Mang Karding at hinaplos ang ulo ng bata. Wala yun na po, basta mag-aral ka na mabuti ha. Para balang araw, ikaw naman ang tumulong sa iba. Sa loob ng sasakyan, habang pabalik na sila sa mansyon, nanatiling tahimik si Mang Karding habang nakatingin sa labas ng bintana. Tinitingnan niya ang mga basurero sa gilid ng kalsada, ang mga batang naglalako ng sampagita, at ang mga tao nagmamadali sa kanilang mga buhay. Andrew, tawag niya sa kanyang anak. Ano po yun, Tay? Salamat dahil hindi ka nagbago. Sa kabila ng yaman mo, nanatili ka nakatapak sa lupa. Hinawakan ni Andrew ang kamay ng kanyang tatay. Dahil yan sa inyo. Tinuruan niyo ako na ang tunay na taas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano kalayo ang narating niya, kundi sa kung gaano karaming tao ang tinulungan niyang makabangon. Lumipas ang mga buwan, at ang kwento ng matandang basurero at ng kanyang bilyonaryong anak ay naging inspirasyon sa buong bansa. Ang mamahaling restaurant ay hindi na lang kilala bilang isang mamahaling restaurant, kundi bilang isang simbolo ng pagkakapantay-pantay. Sa bawat pinto nito, may nakasulat na maliit na paalala. Lahat ay malugod na tinatanggap dito. Si Victor naman ay hindi na muling nakahanap ng trabaho sa parehong industriya. Ang balita tungkol sa kanyang malupit na pakikitungo sa ama ng kanyang boss ay kumalat, at walang kumpanya ang nagnais na kumuha sa kanya. Natutunan niya sa mahirap na paraan na ang kapangyarihang ginagamit sa pangapi ay mabilis na naglalaho, ngunit ang kabutihang itinayo at itinatanim sa puso ng kapwa ay namumunga ng panghabang buhay na biyaya. Isang hapon habang nakaupo si Mang Karding sa garden ng mansyon, katabi ang kanyang lumang kariton na nasa loob na ngayon ng isang magandang glass display. Muli niyang binuksan ang sobrang luma. Kinuha niya ang natitirang barya doon. Isang 5 piso, inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Para saan yan, Tay? Tanong ni Andrew, nakauuwi lang galing sa opisina. Paalala lang ito, anak, sagot ni Mang Karding. Paalala na ang bawat barya ay may kwento ng pawis at pag-asa. At kahit gaano man tayo kayaman ngayon, hindi ko kakalimutan ang amoy ng basura. Dahil doon ko natutunan ang tunay na bango ng tagumpay. Nagyakap ang mag-ama. Sa ilalim ng paglubog ng araw, ang anino ng kanilang yakap ay humaba sa damuhan. Isang aninong hindi na madilim, kundi puno ng liwanag. Sa dulo ng lahat, napatunayan nila na ang pag-iibig ng isang magulang at ang katapatan ng isang anak ay ang pinakamahalagang kayamanan na hindi kailanman mabibili ng kahit na anong salapi at hindi kailanman matatabunan na kahit na anong dumi ng mundo. Ang dating matandang basurero na itinaboy sa labas ng pintuan ay siya na ngayong haligi ng isang tahanang puno ng pagmamahalan. At ang kanyang kariton, na dating simbolo ng kahirapan, ay naging monumento ng isang dakilang sakripisyo na nagpabago sa buhay ng marami. Sa huli,
Ang tadhana ay hindi lang ang pagkakaroon ng mayamang anak, kundi ang pagpapakita na sa mata ng Diyos at sa tunay na makataong lipunan. Walang basurero, walang manager, walang kayamanan, at walang mahirap, kundi mga tao lamang na may kanya-kanyang halaga at karapatang respeto. Halika na sa loob, tay. Nakahanda ng hapunan. Paanyaya ni Andrew. Sige anak, pero sandali lang. Mukhang may dumi itong glass case ng kariton ko. Lilinisin ko lang sandali. Nakangiting sabi ni Mang Karding. Kahit nasa rurok na ng kaginhawahan, ang puso ng matanda ay nanatili sa kanyang pinagmulan. At iyon ang pinakamagandang kwento na maaari niyang ipamana sa lahat. Na ang tagumpay na dangal ay hindi nawawala sa putik, kundi lalong kumikinang kapag ito ay dumadaan sa pagsubok ng apoy. At doon nagtapos ang gabi na may dalang katahimikan at kapayapaan sa puso ng isang ama na minsan nang minaltrato. Ngunit ngayon ay hari sa palasyo ng kanyang anak. Isang kwento ng basurero, tagumpay, at ang hindi matatawarang kapangyarihan ng pag-ibig. Sa bawat pagkakataon na may papasok sa mamahaling restaurant, lagi nilang naalala ang matandang lalaking may dalang sobre. Hindi na dahil sa kanyang amoy, kundi dahil sa kanyang aral na ang bawat tao, anuman ang suot, ay may dalang mundo ng kwento na karapat dapat pakinggan at irespeto. At ang manager na si Victor, siya ang nagsilbing babala na sa bawat pagtaboy natin sa maliit na tao, baka itinataboy na rin natin ang sarili nating pagkakataon na maging tunay na tao. Ang kwento ni Mang Karding at Andrew ay hindi lamang kwento ng kayamanan, kundi kwento ng pagbabalik. Pagbabalik sa kung ano ang tunay na mahalaga at pagkilala sa likod ng bawat maruming muka. At isang kaluluwa na naghahangad din ng pagtanggap at ng pagmamahal. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano man ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po, nagtatapos ang aking storya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.